Congratulations, Walter. There goes another company that rose from the ashes in your hands, and sold in a handsome price. This calls for a celebration. Nagulat pa siya nang tapikin siya sa balikat ng kaibigan, at abogado niyang si Chrysler. Naputol ang paglipad ng utak niya at nilingon ito. May sinasabi ka ba? Oo naman. Kanina ko pa sinasabi na dapat tayong mag-celebrate, dahil maganda ang naging deal mo sa Portal Construction. Iyon lang ba? Aniya at nag-dial sa cellphone. Subalit voice prompt na naman ang narinig niya. The number you dial is currently unavailable. Frustrated siyang tumingin sa magandang view ng syudad, mula sa private office niya sa 30th floor ng Diamond Towers, kung saan 5 palapag ay inukupo ng Evaristo Investments, ang kumpanya niya na bumibili ng mga paluging kumpanya, muli yung pinalalago at saka ibinebenta. Sa edad na 20 ay natuto siyang maglaro sa stock market. He had a knack for numbers, and was good at predicting market trends. Mula doon ay nagsimula na siyang umangat. Nag-invest siya sa iba't ibang kumpanya. His success was phenomenal. Sa edad na 33 ay malaki na ang inilago ng kumpanya niya. Isa rin siya sa mga kinikilala sa mundo ng negosyo at pananalapi, dahil nabibigyan niya ng pag-asa ang mga lugi ng kumpanya. May problema ba? Tanong ni Chrysler. Parang wala ka sa sarili. Pasensya na. May ipinakuha akong number kay Lovra. But it's not working. Baka naman mali ang number na ibinigay niya sa akin. Umupo ito sa tapat niya. Babae. And who is this woman? Catherine Valdesco, sagot ni Lovra na pumasok ng opisina. Isa itong private investigator, at isa sa malapit niyang kaibigan. He was his confidante. Pero pagdating sa kanilang magkakaibigan ay wala namang naililihim. Ang prinsesa ng mga Valdesco. Nanlalaki ang matang tanong ni Chrysler, at napuno ng interes ang mga mata. Ipininid niya ang bibig. Ayaw niyang magkwento ng kahit ano tungkol kay Chrysler. Ngayon pa lang ay nauulinagan na niya ang sasabihin nito sa kanya, layuan si Catherine Valdesco hanggat maaari. No personal involvement as much as possible. Ngumisi naman si Lovra na parang gusto pa siyang asarin, at umupo sa tabi ni Chrysler. Nagkita sila sa party noong isang araw. At kilala mo naman ang kaibigan natin. Walang babaeng makakahindi sa kanya. What? Bulalas ni Chrysler. Ang ibig mong sabihin. Wala kaming ginawang masama, depensa agad niya. I didn't even get to kiss her. Sumandal si Chrysler. Now that is new. You mean she didn't succumb to your charm? She did, wika naman ni Lovra. Nakumbinsi niya si Catherine Valdesco na iwan ang party kasama niya. Siya ang naghatid sa prinsesa pauwi. Mabuti na lang at hindi na niya ikinwento kay Lovra kung saan sila nagpunta ni Catherine. Sinabi lang niya dito ang kinakailangan nitong malaman, para matulungan siya sa investigasyon nito. Kung nalaman pa nito kung anong ginawa nila ni Catherine matapos ang party, ay tiyak nakakantsawan siya nito. Lalo na't di naman niya nakuha ang resultang inaasahan ng mga ito, pagdating sa pakikipag-date niya sa mga babae. Bakit not in service ang number niya? Angle niya kay Lovra. Baka naman mali ang number na ibinigay mo. Tama yan, iyan ang nasa business card mismo niya, sabi ni Lovra. Baka nagpalit na siya ng number. Nalaman na siguro ng pamilya mo ang paglapit mo sa kanya. Pumalatak siya. Ganoon sila ka-paranoid pagdating sa akin. They should be, Lovra said meaningfully. Hindi kayang sukati ng mga Valdesco, kung gaano kasidi ang galit niya sa mga ito, lalo na kay 30 Valdesco. Ito ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang pamilya niya. Kung bakit mag-isa na lang siya sa mundo ngayon. Huwag mong sabihing isasali mo sa plano mo si Catherine Valdesco. Hindi ikaw ang tipong nandadamay ng inosente sa mga plano mo, babala ni Chrysler sa kanya. Hindi ko idinadamay si Catherine Valdesco sa plano ko. Aksidente lang ang pagkikita namin sa party. Nang makilala ko siya, malungkot siya dahil iniwan siya ng kadate niya, para uminom at magsugal. So I took her away instead. Walang kahit sinong babae ang dapat na maranasan ang ganoon mula sa kadate nila. Ang totoo ay nakadama siya ng awa kay Catherine. Not just because she dated Ludwig, parang marami itong namiss sa buhay nito, dahil sa kagagawan ng pamilya nito. Noong una ay inakala niyang spoiled brat ito, katulad ng kapatid nito na nakukuha ang lahat ng gusto.
Pero kung pagbabasehan ang mga nakuha niyang impormasyon tungkol dito, ay napaka-dedicated nito sa trabaho. Umikot lang halos ang buhay nito sa pagtatrabaho at sa pamilya. Pinagsalikop ni Chrysler ang palad. At gusto mo siyang tawagan dahil, I want to make her feel better. Nawalan siya ng trabaho sa kabila ng pagiging asset niya sa Ageless Beauty. Her father's whim apparently. He was a tyrant and chauvinist. Naramdaman niya ang kagustuhan ni Catherine na i-please ang pamilya nito. At sa palagay ko ay pamilya lang niya ang may gusto na i-date niya si Ludwig. After all, it's a good pair-up. She came from the business world, and Ludwig is from a political clan. It can be a useful alliance. Hindi ba't iyon din ang sinabi ni Teodosio Valdesco Jr. dati, na ang babagay lang sa anak nitong si 30, ay isang babaeng nagmumula sa may sinasabi ring pamilya, at makakatulong sa estado sa buhay. Sa Panglao na nagtatrabaho ngayon si Catherine Valdesco, wika ni Lovra. At sa palagay ko ay pinalalayo na siya sa iyo, dahil alam na ng pamilya niya na ikaw ang naghatid sa kanya ng nakaraang gabi. Kung di siya kasama sa plano mo, pabayaan mo na lang si Catherine Valdesco, mariing wika ni Chrysler. Lalo mo lang gagawing komplikado ang mga bagay. Speaking of Valdescos, we still can't buy shares from their company. Matatag ang Ageless Beauty sa market ngayon. Nobody wants to give up their shares. Doesn't matter. Alam ko na dadating din ang panahon na makakakuha tayo ng stocks nila. Basta alerto lang tayo. Patience, patience, patience. Isa iyan sa mga bagay na natutunan niya sa negosyo. Ang magagaling na negosyante ay alam laruin ng tama ang barahan nila. You can't be too eager sometimes. At kapag may pangarap siya ay di niya iyon binibitiwan. Baka ipasa na rin ang pamamahala kay 30 Valdesco, sabi ni Chrysler. Kailangan na lang ng formality doon, dahil malapit nang mag-retire si Teodosio Valdesco Jr. 30 Valdesco, ang lalaking nangakit sa ate Miranda niya, na matapos nitong mabuntis ay basta na lang nitong iniwan, at tumakbo sa Amerika. Ayaw daw kasi sa ate Miranda niya ng pamilya nito, dahil mayaman ang mga Valdesco, habang ang ama niya ay isang papaluging negosyante. 18 years old lang ang ate Miranda niya noon. Nag-premature labor ito ng 6 months na ang dinadala nito. Hindi nito kinaya ang panganganak, at namatay ito pati na rin ang batang dinadala nito. Dahil sa sobrang kalungkutan, ay nagsimulang maging masasakitin ang ama niya. Makalipas lang ang ilang buwan, ay sumunod na rin ito sa kapatid niya. Mag-isa na lang siya sa mundo, subalit di siya nagpatalo sa pagsubok na iyon. Nangako siya na di siya titigil hanggat di niya napapabagsak ang mga Valdesco. 17 years old lang siya nang bitiwan niya ang pangakong iyon. Matapos ang 17 na taon, ay natupad na niya ang pangarap niya. Ang mga magulang ni Lovra ang kumupkop sa kanya. Sa tulong ng scholarship ay nakapag-aral siya, at naging working student. Parang napakahabang panahon na siyang nabuhay sa mundo sa dami ng pinagdaanan niya, bago marating ang kinalalagyan niya ngayon. Ihinahanda na niya ang sarili sa pagbili ng mga shares ng Valdesco, at unti-unti na niyang sisimulan sana ang pagbagsak ng mga ito. Tumikim si Chrysler. We have another important thing to discuss. Gusto ko munang malaman kung may plano kang mag-asawa. Binuksan niya ang pangtaas na butones ng polo niya, at iniwas ang tingin. Pamaling din siya ng upo. Alam mo naman ang sagot ko dyan. Mapag-usapan nga lang ang pag-aasawa, ay hindi na siya mapakali. Lalo naman ang pag-aasawa. It was definitely not his cup of tea. Magugunaw yata ang mundo, pero hindi pa rin niya gugustuhing mag-asawa. Napailing si Lovra. Problema ang pag-aasawa. Take it from me. Don't fall in love. Don't get married. Your life will be miserable. Saka ito pumalatak. He was a cautionary tale. Na in love ito ng todo sa isang babae, pero iniwan din ito sa huli. Katatapos lang ng annulment nito, at naging bitter na ito sa mga babae. How about a child? Ayaw mo bang i-consider? Tanong ni Chrysler. Sunod-sunod na iling ang ginawa niya. No way. A child is a permanent part of my life. Obligasyon ko ang anak ko, at mahirap na may batang nakadepende sa akin. No, not a marriage. Not a having a child. Hindi naman nakakaapekto sa negosyo ko ang di ko pagkakaroon ng asawa at anak,
hindi ba? Ilang beses na niyang nalusutan ang mga clients na mas gustong makipag-deal sa isang pamilyadong tao. Sa huli kasi ay mapagkunwaring pamilya lang mayroon ang mga ito. Niloloko lang ng mga ito ang asawa, at may ibang pamilya. At least his life was simple. Umiiwas na lang siya sa mga babae na may hindi magandang character. Ang mga ito ang madalas na nakakasira ng mga business deals. May mga babae kasi na hindi masaya sa pagtatapos ng isang relasyon, kaya naninira ng negosyo ng iba para lang makaganti. Some women can be very vicious. Kaya gusto niyang mag-ingat sa mga ito kaysa matali habang buhay, at pagsisihan niya sa huli. Sa palagay ko makakaapekto ito, kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa iyo. Nag-iisa ka lang sa mundo. Parehong ulilang lubos ang mga magulang mo nang ikasal sila. Wala silang kamag-anak. You are practically alone in this world. Anong mangyayari sa lahat ng pinaghirapan mo, kapag nawala ka na? Kailangan mo ng tagapagmana, Walter. Binuksan niya ang isa pang butones ng polo niya. Pakiramdam niya ay may lubod na nakapulupot sa leeg niya, at nagbabanta na siyang sakalin. You mean I have to get married, and share my life with a woman? You know that sucks. Look at Lovra. Nagpakasal siya pero sa huli naghiwalay sila. Mahal pa niya ang babaeng iyon. Napangiwi si Chrysler dahil kahit yumayaman ito sa annulment cases na hawak nito, ay may kasama namang emotional trauma para dito. Nitong huli lang ay pinaghahandaan nito ang annulment case ng isa pa nilang kaibigang si Alecos, pero di natuloy dahil bumalik si Alecos sa asawa nito. Pero bago naman nabawi ni Alecos ang asawa nito, ay katakot-takot na hirap ang pinagdaanan nito. Hindi niya gustong ibuhos ng todo ang pagmamahal para sa isang babae. Not when he had so much hatred in his heart. Hindi mo naman kailangang magpakasal. How about a child? I have another client who had no heir. He hired a baby maker. May kasunduan sila na pagkapanganak ng bata ibibigay din sa kanya. Nagpa-in vitro fertilization sila. No physical intimacies involved, no strings attached, no hassle. Wala nang habol ang ina sa bata. The child is all yours. Your heir. Kailangan mo lang makahanap ng babaeng magiging baby maker. Umikot ang isipan niya. Saan naman siya kukuha ng babae na magiging ina ng anak niya, na maayos ang pinanggalingan, at papayag dalhin ang anak niya, at iwan na lang basta para sa pera? May ina ba na walang puso? Gusto kong pagtuunan muna ng atensyon ang pagpapabagsak sa mga Valdesco. Let's discuss having my heir after that, wika niya. Parang nayayanig pa rin ang pagkatao niya, nang isiping kailangan niyang magkaroon ng anak, at kung sinong babae ang magdadala ng anak niya. He needed to set a lot of rules and stipulations for that. Dahil ang lahat ng pinaghirapan niya ngayon, ay isasalin niya sa magiging anak niya, at mas malaking responsibilidad ang kaakibat nito. There is a right time and woman for everything. Kapag ba nagpaspa ako sa inyo, magiging kasing ganda mo na ako pagkatapos. Hindi na ako ipagpapalit ng asawa ko sa iba. Tanong ng nag-i-inquire na guest sa katabing resort kay Catherine. Isa daw itong accountant sa Dubai, at pag-uwi ng bansa ay may ibang babae ang asawa nito. Dry ang balat nito at malalaki ang pores. Marami rin itong pimples. Tanghali pa lang ay abala na sila sa pag-aasikaso ng customers, dahil lubhang dinadayo ang ageless beauty spa sa Panglao Island. Nasa popular silang Alona Beach, kaya naman kung saan halos nakakonsentrate ang mga turista ng Bohol. Dahil sa magandang service nila, ay di nawawala sa itinerary ng mga turista doon ang dumalaw sa spa nila. Ang iba pa nga ay suki na nila sa ibang branch ng Ageless Beauty sa ibang lungsod sa bansa, pero nagpupunta pa rin doon. Dapat lang naalagaan at ipamper ang sarili, matapos ang pagbababad sa beach, at pamamasyal para maprotektahan ang balat ng mga ito. Ma'am, kung palagi ba kayong mag-a-avail ng services at products namin, tiyak na magiging magkasingganda tayo. Tiyak na hindi natitingin ang asawa ninyo sa iba. Sa ngayon, kailangan po muna ninyong kumonsulta sa in-house dermatologist natin, para malaman natin kung anong kondisyon ng balat ninyo, at mabigyan kayo ng tamang treatment. After that, ang kailangan lang ninyong gawin ay mag-relax, at kami na po ang bahala sa pagpapaganda ninyo. Kasing ganda mo ha.
Kasing ganda mo, sabi nito habang iginigiyan ng isa sa mga staff niya papunta sa opisina ng dermatologist nila. Kampante naman siya sa mga produkto nila at serbisyo. Maraming kliyente na mula pa sa ibang bansa ang inirekomenda lang ng mga dati na nilang kliyente doon. Nang dumating siya ay may kababaan ang sales nila sa region na iyon. Kaya naman nagsagawa siya ng marketing training, kung paano ibebenta ng tama ang mga produkto nila sa customers. Wala pang isang buwan ay tumaas na ng 300% ang sales nila. Ang mga branch ng Ageless Beauty sa Cebu, Iloilo, Bohol at Negros ang may pinakamataas na sales. Nang nakaraang araw lang ay tumawag ang Kuya 30 niya, at sinabing gusto daw ikonsidere ng papa niya na pahawakan sa kanya ang mga branch nila sa Mindanao. Mas malaking responsibilidad ang hahawakan niya. Kung tutuusin ay kailangan lang ng tamang training ng mga tauhan nila, at tamang marketing para umangat. Dahil sa kumpiyansang ibinibigay sa kanya ng pamilya niya, ay lalo pa siyang ginaganahang magtrabaho. Sa ngayon ay ine-enjoy lang niya ang trabaho niya. Sino naman ang magrereklamo? She was working in paradise. Kung stressed out siya ay maglalakad-lakad lang siya sa puting buhangin sa tabing dagat, at parang tinatangay na ng hangin ng pagod niya. Hindi siya nagsisisi na tinanggap niya ang alok ng ama niya. Maya-maya pa ay may narinig siyang tumutugtog ng gitara sa labas ng store nila. Kinikilig siyang nilapitan ng manager niyang si Gemelia. "Ma'am, tingnan po ninyo. May nanghaharana sa inyo." "Ano?" Hinhila siya nito palabas. Nakita niyang nakatayo sa harap ng spa si Vernel, na may hawak na gitara at kumakanta. "Kung ikaw inday mang itag, pamunhyunan siguro abe inday ang Bohol anon. Kung matyuman mo swerte ka. Ang Bohol anon buutan gayod. Magmahal kanino hangtod sa kahangturan." Di niya mapigil ang menjeti, habang pinapakinggan ang kanta nito. Sinasabi nito na kung siya ay mag-aasawa, piliin daw niya ang Bohol anon. Maswerte daw siya dahil mabait at mapagmahal. Kakilala niya si Vernel, dahil kalapit ng lupain nito ang farm ng namayapa niyang lola. Kaya malapit sa kalooban niya ang Bohol, dahil doon siya nagbabakasyon noong bata pa siya. Kapag dismayado siya dahil di sila natutuloy na pamilya sa Disneyland, ay inuwi siya ng mama niya sa Bohol. Si Vernel ang palagi niyang kalaro doon. Maging ang ibang guest at turista, ay nanood sa panghaharana nito. Ang iba ay kumukuha pa ng picture at video nito. Nararamdaman din niya ang kilig ng mga staff niya na may crush kay Vernel. Nagbaw ito nang matapos ang kanta, at nagpalakpakan ang mga tao. Sinenyasan nito ang dalawang tauhan nito, at mga prutas ang idinala sa harapan niya. "Para sa iyo, nagdala ako ng mga prutas. Alam ko na paborito mo yan dahil nagda-diet ka." Napailing na lang siya habang natatawa. "Vernel, may lahi ka bang inchik?" Katanghaliang tapat sa kakapanagdala niyan at nangharana. "Gusto lang kitang aliwin, dahil alam kong abala ka sa trabaho mo. Ayoko nang umalis ka pa dito sa Bohol. Sagutin mo na kasi ako." "Ikaw talaga, gutom lang yan," sabi niya at nilingon si Gemelia. "Pakipasok na lang sa opisina. Magla-lunch lang kami ni Vernel." "Ma'am, patikim ng pagmamahal ha." Sabi nito. Kumunot ang noo niya. "Anong patikim ng pagmamahal?" "Pahingi ng mangga niya at lanzones." "Di ko naman syempre pwedeng tikman si Vernel, dahil kahit anong akit ang gawin namin dyan, walang epekto. Kahit yung ani na lang niyang prutas." Anito at tumirek ang mga mata. "Hintayin ninyo akong bumalik." Ang mga staff niya ang nagsisilbing pamilya niya doon. Kaya naman kung may biyaya siyang natatanggap, ay isinshare niya sa mga ito. Di naman niya kayang ubusin ang mga prutas ng mag-isa. Nagtungo sila sa isang open restaurant, na organic food ang specialty. Hindi naman talaga siya nagda-diet. Pero sa isang magandang lugar tulad ng Bohol, naging aware din siya sa mga kinakain niya. Nakatitig si Vernel sa kanya, habang kumakain siya ng iniwan na tanig. "Ano pa bang kailangang gawin ko para sagutin mo ako, Catherine?" Kung tutuusin ay wala siyang irereklamo kay Vernel. Mabait ito, gwapo, masipag, at alam niyang mahal siya nito mga bata pa lang sila. Pero hindi siya makadama ng atraksyon dito. Mas komportable siya bilang kaibigan nito. Hindi naman niya kasalanan kung di siya nakakadama ng kilig dito. Di rin bumibilis ang tibok ng puso niya kapag nakikita ito. At mahalaga iyon sa kanya. Vernel deserved better than what she could offer her.
Sumubo siya ng salad. Wala pa kasi yan sa isip ko. Nakita mo naman kung gaano ka busy dito. Kung ganoon di mo ako sinasagot dahil ayaw mo sa akin. Oo, may problema lang talaga sa akin, paglilinaw niya.